Hi Aries, let's connect. Mag-concentrate. Mag-wish or tanong. Kasi baka masagot ng cards. May nag-iisip sa inyo. Nasasaktan daw siya. Sa nangyari o sa nangyayari. Pero hindi niya ipapahalata o hindi niya sinasabi sa inyo. Gusto niyang, kung nagkakagulo kayo, gusto niyang magkaayos kayo. Let's look into see where this goes, guys. May paparating news. Paparating mismo tao mismo yung paparating o isang maraming news, isang masayang news. Kung hindi masayang news, magkakapalitan kayo ng mga messages na paparating na siya o paparating na ang inyong wish. Pinag-isipan muna ito mabuti guys bago ito na mangyayari. Pinag-isipan muna ng mabuti. Kung tao ito, namimiss kayo. Sabi niya paparating na siya. Sana daw mag-usap kayo. Dahil meron siyang sikreto na sasabihin sa'yo o isang surprise or may ibibigay siya sa'yo. Sabi niya mag-umpisa daw kayo ulit o kung hindi ito ex, kung bago to, may uumpisahan kayo. Pero nagkakaroon pa ito ng delay ng konti. Kasi parang hindi niyo paniniwalaan, parang too good to be true. Iniisip niyo rin kasi kung ba, puro love lang ba ito o baka puro love lang to, walang kasamang stability. Sabi niyo. Pero meron. May kasamang stability yan. At success. Meron din kayong guys, nagyayaya sa inyo na daw may puntahan kayo. Pero baka hindi ka sumama. Sayang kasi magiging masaya ka dun. Mag-enjoy ka kasi. May dalawang babae nagkaharap. Pinagchichismisan ng anak o pinag-uusapan ng anak o isang bata. Wala daw pera pang abroad. Gusto mag-abroad ng bata pero walang pera pang abroad. Kung umuutang kayo, sana mapahiram kayo kasi maganda yung sayang yung ng bata. Lalo na sa lalaking bata. Sayang yung future niya doon sa ibang bansa. Kung mapagbibigyan siya baka 4 days, 4 weeks, 4 months bago siya mapahiram ng pera. Aries, meron kayong paparating na lovers. Perfect match nyo. Kaya lang may sikretong tinatago. Meron kayong hindi nalalaman. Meron kayong hindi nalalaman na pwede kayong third party niya. Ikakalungkot nyo pag nalaman nyo.
Kasi parang, um, bakit kayo pa ang pinili niyang i-third party? Yan ang nasa isip niyo. May gustong lalaking kumausap sa isang babae, pero nakapagsalita na ng masama sa kanya. Pinahirapan niya yung babae, pinaasa, dahil nagkaroon pa ng isang babae ulit. Maliban sa kanya, backstabbing ang nangyari. Nagkaroon ng malungkot na ending ang relasyon nila. Pero sabi ng lalaki, ikaw ang mahal ko. Sabi niya sa sarili niya. Hindi yung isa. Nagkamali ako. Yan ang sabi niya. Meron mangyayari sa isang lalaki sa pangarap niya. Matutupad, pero kailangan niyang hawakan mabuti yung pangarap kasi almost na siya, nasa finish na. At saka baka mamaya kung kailan siya nasa finish na, bigla siyang susuko. Wag susuko. Dadalawang isip na siyang sumuko. Sabi niya, baka mamaya yung pinaghirapan ko mawawala lang, hindi ko rin lang magagamit. Pero nagkakamali siya, magagamit niya. At kung pag nagamit niya yan, 2 years, magiging tataas yung rangko niya. Kung sakaling makapagtiis siya. May darating sa inyong swerte. Magiging masaya pati pamilya niyo kasama sa swerte niyo. Masisilip niyo yan o may news dyan o kayo mismo ang makaka-witness na meron kayong napanalunan o panalo kayo sa malaking pera. Ace of Pentacles. Yung iba hindi pa nakahawak niyan. Isang good news yan, napakaganda. Celebration, reunion, magkakaroon dahil sa panalo na yan o isang kasiyahan na about sa pera. May kinalaman sa pera, sa pamilya, ganyan. Yung mga naboboring na sa inyo, may darating sa inyo na swerte. Pwedeng guys, panalo sa pera. Basta guys, pwedeng sa lupa, pwedeng sa loto, pwedeng sa tinatayaan, kahit ano. Binibenta nyo, o may approval. Excuse me guys. Excuse me. May approval at magkakaroon kayo ng celebration. Magkukos ng celebration sa inyo ang isang pagdating ng malaking pera. Yung iba ngayon lang makakahawak niya na yan kalaki. May isang babae, hindi niya alam na malapit nang mawasak ang kanyang pinaghirapan. Pero kailangan niyang maging matatag. Okay. Ang relasyon na kasal ang mawawasak. Hindi niya alam. Wawasakin ng isang sword. So, ibig sabihin, pwedeng, guys, maanal siya ng lalaki. I-anal siya ng lalaki o divorce siya ng lalaki na hindi niya alam. Meron din guys na hanggang 3, kakakasal lang, 3 years, mawawalan na sila ng tiwala sa isa't isa. Meron dito, matanagal ng pinagpipilian o pinag-iisipan, magkakaroon ng success sa pera. Tama yung choice na naisip. Daming pera. Sa lupain guys, makakabili ng lote,
o may kinalaman sa lupa o may kinalaman sa lote, mabebenta, pwede, o makakabili. Magiging successful. At saka good choice yung ginawa nung unang-una pa lang. Good choice yun. Kung may binibenta kayong lupa, sa dami ng napagpilian ng client na ito, kayo ang mapipili. Yung in-offer nyo ang mapipili niya. So first, yung iba dyan guys, first timer pa lang makakabenta ng lupa o first timer pa lang na makakabili ng mga lupain at materials, material na bagay, mga bagay. Magtiis-tiis lang. Dahil nandiyan ang judgment, konting tiis lang. Sa mga nahihirapan sa inyo, makakaahon din kayo. Kaya huwag na kayo magmukmok dahil 6 years, 6 days, 6 weeks, 6 months na lang ang paghihirap. Papunta na rin baka by June. Magkaroon ng kasagutan ng lahat ng inyong kahirapan. Kung sa love, may darating na love o magle-level up pa ang love, pwedeng mauwi sa kasalan sa June. Ngunit sikreto lang yan. Panalo ka pa rin sa buhay mo kahit anong gawin mo. Kahit magmukmuk ka ng 5 taon o hanggang 6 na taon dyan, or 4, 5, 6 years, panalo ka pa rin sa buhay mo. Basta ayusin mo lang yung desisyon mo at naging matatag. Mga desisyon mo, kailangan i-analyze mo mabuti. I-assess mo lahat ng bagay-bagay. Pati tao, i-assess mo. Hindi lang bagay. Sitwasyon, i-assess mo. Meron dito, may isang demonyo dito, isang lalaki, masamang ugali, manloloko, palaaway, sagulero. Siya ang nasusunod sa lahat. Baka makulong siya. Three days, 3 weeks, 3 days, 3 weeks, 3 months, o 3 days, or 8 days, 8 weeks, 8 months, baka makulong. Nagnanakaw din siya. Sinungaling. Kung may kakilala kayong ganyan guys, o kaya kinakatakutan nyo, isang lalaki na palaaway, basagulero, pwedeng kapitbahay, makukulong yan. Within 3 days, 3 months, 3 to 8 days, weeks, and months, 4 months. Nagdidesisyonan na siya ng judge na siya ay makukulong. Iwas din kayo sa mga barkada nyo. Sa mga barkadang masamang ugali, iwasan nyo na kasi baka kayo ay madamay. Lalo na sa mga lalaki, mga binata, o lalaki na tatay, uncle, tito, basta kung ano dyan. Iwasan nyo kasi baka madamay kayo dyan sa katarantaduhan ng kasama nyo. Baka kayo pa mapagbintangan. Kunyari guys, may pinatay, kasama ka, may sinaksak, ikaw yung huling nakatakbo, di ikaw nahuli ng mga pulis, mga ganun. Example lang yun. Meron dito guys, nakunan, kakakasal lang nila. Nung kakakasal nila, nabuntis siya agad. Nakunan, saglit lang yun, nakunan agad. Tapos guys, makakabuo ulit ng 2 anak. Hanggang 3 sa August. Yung iba naman guys, naaalala nyo, inaalala dito ang isang tao na umalis siya at nagpakasal siya sa iba.
Iniwan ka niya, nagpakasal siya sa iba o ikakasal siya sa iba. Pero naging ano guys, magiging miserable din yung buhay nung pupuntahan niya kasi lagi kang maiisip nito dahil sa'yo siya naging masaya. Yun ang hirap eh. Mali-maling choices. Ba't mo ano, yung ayaw mo, yun yung gagawin mo. Bakit ganun? Yung ayaw mo, yun yung ginagawa mo. Meron dito guys, ang tagal na naghihintay na liniligawan niya yung babae. Naiinis na, walang patience yung lalaki. Walang patience yung lalaki. Baka ihinto na niya yung panliligaw niya sa inyo. Dahil ano, yun nga, iniisip din niya baka pera lang ang habol mo. O kung kayo ito Aris, baka hindi nyo na ituloy yung panliligaw nyo sa isang babae kasi mukhang pinatatagal. Naubos na yung pasensya nyo. Baka putulin nyo na talaga mismo dahil iniisip nyo na baka pati financial nyo maapektuhan. Sige, hanggang dito na lang guys. Aris, next time po ulit. So, hindi ako nakapag-calculator kasi nawawala yung calculator ko. Kung may calculator kasi ito guys, matagal to. Pero di ba hanapin ko. Hanggang doon na lang ha. Magkikita tayo ulit. Tsaka yung mga advice dito, wala namang mga sama kong susundin. Para rin sa inyo, hindi naman para sa akin. So, be safe guys ha. I love you Aris. Sa susunod ulit. Bye. Ingat. Love you guys. Bye.